Mabigat po ito, ha. Meron pong sinasabi si Attorney Larry Gadon, aka malakas magsabi ng bobo ang mga DDS ko, mga kababayan. O, Champi Tuti, game, pakinggan ho. Tungkol ho ito kay Rodante Marcoleta, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. No? Nako. Parang ang gusto niyang sabihin dito ay hindi naman dapat panalo o nanalo itong si Rodante Marcoleta bilang senador. Pakinggan niyo ho. Di ko inaakusahan si Marcoleta mismo na siya ang nandaya. Hop! Umpisa pa lang, mabigat na, no? Bryant Balanay. Hindi ko O, yan, ha? Puta ka rin. Tragis na. Magbabalat sibuyas na naman dito si Marcoleta. Sabi, magngangangal-ngal na naman yan. Iba na naman ang pagkakaintindi niyan. No? Sasabihin niyan, kakasuhan. May kakasuhan niya treason, mga bossing, Oh, tapos, hindi niya pala alam na kapag ka magkakaso ka ng treason, dapat ang bansa nasa kalagitnaan ng digmaan. Actually, ako ho, mga bossing, ano po ako, aminado po ako. Ngayon ko lang nalaman yun. Pero yung Rodante Marcoleta, ibang klase. Sabi, hindi ko na... Sige, no, guilty ka na sa akin. Hindi na kita kakasuhan. Ganun daw. Pero ang totoo pala, mamaya pag-uusapan natin yan. Ang totoo pala, nabutata, napahiyaho, mga bossing. Ulitin natin yung sinabi ni Attorney Larry Gadon. Attorney Larry Gadon, ano po ba yung sinabi nyo? Boboy, yung mga DDS? Hindi ho yun. Iba, ito yung sinasabi mo about kay Marcoleta, Reynaldo Gonzales. Shout out sa iyo. Di ko inaakusahan si Marcoleta mismo na siya ang nandaya. Hindi daw ikaw na ang nandaya, Marcoleta, ha? Hindi niya inaakusahan si Rodante Marcoleta na nandaya. Ano po ang gusto niyong sabihin, sir? Hindi ko siya inaakusahan na siya ang may pakana ng pandaraya nito. Ulitan, ha? Nakailang ulit si Atty. Larry Gadon. Baka sumama na naman ang loob mo, Marcoleta. Hindi ka inaakusahan na ikaw ang may pakana ng pandaraya. Ano po ba nga yan, sir? Ang 2025 election. 2025 election. Lahat tayo, nagulat tayo, di ba? Rodante Marcoleta, pangilan, panlima, anak ng 7 kuba. nung mga pa-survey, nandoon, pangilan, 18, 12, 20, nasa ganun yung bilang ni Marcoleta Pero biglang nung pagkatapos ng survey, pangilan na, panglima na yata, kung di ako nagkakamali. Nako. Kung papakinggan nating maigi itong sasabihin ni Atty. Larry Gadon, mukhang may pandarayang nangyari nung 2025 election. Pero kasi, Mon, ang may-ari ng Miro, ang may-ari daw ng Miro ay sino po? ay pinalit sa Smartmatic. Si Diskaya. At putik na yan. Ulitan nga natin, baka mamaya AI to Atras lang natin konti, ha? Yung pinalit daw sa Smartmatic na Miro, ang may-ari daw galing kay Atty. Larry Gadon, ay mga Diskaya daw Aba. Marcoleta. No? Base dito sa sinasabi ni Atty. Larry Gadon, boss. Ngayon napapatanong kami, hindi kaya ganun kasobra ang pagtatanggol ni Rodante Marcoleta dito sa mga Diskaya. Dahil sila ang naging dahilan kung bakit ka nanalo sa pagkasenador. Ulitin natin, baka sabihin, Ang may-ari ng Miro na ipinalit sa Smartmatic, si Diskaya. Si Gerard Construction. St. Gerard Construction. Aba, hindi natin alam to, Ngayon ko lang narinig ito kay Atty. Larry Gadon pa mga kababayan. Sabi ni Reynaldo Gonzales, nga lang, Mark, nagsisinungaling na si Marcoleta. Kung duktong-duktong mo yan, pagsamasamahin mo, yung pagkakasunod-sunod. 50 something yung salin ni Marcoleta. Pero yung gastos doon, sa kanyang pangangampanya, 112 million.
No, nalito yung mamamayang Pilipino. Aba, bakit ganun? Eh, ganun lang yung salin, tapos ganun yung kalaki. Tapos, kung babalikan natin, yung sa SOSE, eh, walang isinulat, hindi isinulat. Yung mga nag-donate sa kanya. Ngayon, ang tanong ng mamamayang Pilipino, mga diskaya ba ang nag-donate niyan? Kung bakit hindi mo isinulat? Dahil baka mabuko kapag ka mga ganito. Tapos ito, maririnig natin, yung Miro, ipinalit sa Smartmatic, eh, pag-aari ng mga diskaya na mukhang naka-close ng mga Marcoleta. Iba mga galawan nyo kung totoo to. Ulitin ho natin para doon sa mga ngayon pa lang ho nakakapasok o ngayon pa lang po maririnig. Oh, Di ko inaakusahan si Marcoleta mismo na siya ang nandaya. Hindi ko siya inaakusahan na siya ang may pakana ng pandaraya nitong ulit ha, Marcoleta, hindi ka daw inaakusahan, ikaw ang nandaya o nandaya ka. 2025 election. Pero kasi Mon, ang may-ari ng Miro na ipinalit sa Smartmatic, eh si Diskaya. Oho. Ha? Si Si Diskaya. Gerard Construction. Totoo? Ito nga pinuhit out ko doon sa Comelec. Yun, di ba, Bakit niya ganyan? di ba, Ang sabi sa akin sa Comelec, eh nag-divest naman sila eh. Oh, yun ang dahilan. Nag-divest naman sila. Kalokohan niya, divest. Pero ngayon natin nakikita, no, yung pagkakakonek ng Diskaya at ng mga Marcoleta. Kaya pala ano to, Kaya sabi niya, Kaya sinasabi nito yung bakit ka protector ng Diskaya. Yes. that's right. Oh. Inuulit ko hindi ko siya inaakusahan na mandaraya siya. Pero yung Miro, nandaya para sa kanya. Ay, nako, yun ang rektahan na sinabi. Yung Miro nandaya para sa kanya. Na ang sinasabi ni Atty. Larry Gadon, ang may-ari ng Miro ay wala pong iba. Yung mga Diskaya daw po, mga kababayan. Kaya kung titignan natin, babalikan natin, yung si Rodante Marcoleta pa, ang pinakapinuno doon sa Senate Blue Ribbon Committee noon, eh kaya pala sobra-sobra ang pagtatanggol ni Rodante Marcoleta sa mga Diskaya. Ano po? Tapos talagang kapag ka napag-uusapan ho yung pagbabalik ng pera, mga kababayan, ng mga Diskaya, eh kauna-unahan at unang-unang tumututol si Rodante Marcoleta na ibalik yung mga pera po. Pangalan pa lang, disdaya na, sabi ni Reynaldo Gonzales. Sabi ni Music Story, Diskaya, isa yan sa may-ari ng Smart Magic. Miro daw eh. Ngayon ko lang narinig ho ito, mga kababayan, na ay maganda magsalita, tumugon si Marcoleta tungkol ho dito, mga bossing. Ayan unang-unang ano pa lang natin, unang-unang topic pa lang ho natin, mga boss G. Pamuser, mainit na agad. No? Kasi totoo naman, nung panahon ho ng eleksyon, eh sabi ko hindi malabong makapasok itong si Rodante Marcoleta. Kaya nga umabot na doon sa may palibre-libre, di ba? Yung libreng 2,000 kuryente, libre na. May pagganong-ganong pa Ibang klase. Ako lang po ba nagulat? O kayo din nagulat? Ngayon nyo lang po ba nalaman? Base po dito kay Atty. Larry Gadon na yung Miro na pumalit sa Smartmatic ay pag-aari ng mga Diskaya. At sabi niya, di umano, yung Miro ang nandaya para kay Marcoleta, mga bossing. Huwag na tayong pumunta dyan. Balikan na lang ho natin yung SOSE nga naman. No? Yung SOSE na pinagsinungalingan ni Rodante Marcoleta na wala daw walang nag-donate para sa kanyang kandidatura, mga bossing. Walang nag-donate daw para sa kanyang kandidatura. With matching lagda po yun, ha? Eh, yun pa lang eh. Kapag ka ikaw daw ay nagsinungaling doon sa SOSE o doon sa expenditure, mga kababayan, equivalent daw nun ay walang SOSE. At kapag ka ikaw ay walang SOSE, equivalent nun ay hindi ka pwedeng paupuin doon sa iyong napanalunang posisyon. Di ba?
Yun na lang sinasabi ko doon sa mga kapwa natin, mga kapwa natin, mga content creator at mga vlogger. Kung kayo visit na kay Marcoleta dito sa mga pinaggagawa at baka makapinsala pa, mga bossing, nako, katukin na natin. Katukin na natin ang COMELEC. Nag-aantay kami ng sagot doon sa sosi ninyo.